Panata 2021. Huminto muna siya saglit bago niya ipinagpatuloy ang sasabihin, may mga chismis na nagsasabing palagi kaming nagsusunog ng mga tao dito. Hanggat gusto ito ng mga tao, maaari silang sunugin ng sagradong apoy upang sunugin ang kanilang mga kasalanan. Iyan ay talagang hindi tumpak. Mabait ang mga matatanda, kaya hindi nila sinusunog ang mga tao bilang bahagi ng kanilang libangan. Nang marinig iyon ni Phoebe, bahagya siyang nagpout. Medyo iba ang sitwasyon sa pagpapakilala niya. Noong una ay naisip niya na ang sinuman ay maaaring masunog ng sagradong apoy at maaari silang mamatay hanggat gusto nila ito. Iyon ay talagang hindi totoo. Ikayatin pa rin ng matanda ang mga tao laban dito kung maaari. Tila lahat ng narinig niya ay peke at kailangan niyang makita ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Ano kaya ang mangyayari sa seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy bukas? Tanong pa ni Thomas. Nang banggitin niya ito, bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng waiter at napabuntong hininga siya. Nagtataka na sinabi ni Thomas, bakit? Mukhang hindi ka komportable. May kaugnayan ba sa iyo ang mga taong susunugin ng sagradong apoy bukas? Umalaklak ang waiter. Oo at hindi. Inayos niya ang kanyang mga iniisip bago siya nagpaliwanag. Sa totoo lang, ito ang ika-6 na pagkasunog sa buwang ito. Ano? Nagkatinginan sina Thomas at ang iba pa na nalilito. Hindi ba sinabi ng waiter na halos 5 tao lang ang masusunog sa loob ng 1 taon? Bakit biglang nagbago pagkatapos ng tanong? Naabot na nila ang ika-6 na tao sa loob ng 1 buwan. Mayroon ba talagang pamantayan? Napansin din ng waiter ang pagkalito nila. He chuckled in resignation and explained, hindi naman talaga contradictory ang mga salita ko. Noong nakaraan, halos 5 nasusunog lamang ang lugar na ito bawat taon. Nagsimula lamang itong tumaas mula noong nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan, 4 na tao ang nasunog at mas marami pa ngayong buwan. Ang ika-6 na pagsunog ay isinasagawa sa wala pang 1 buwan. Say, kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang nasusunog na lugar ay magiging isang katayan. Hindi ito ang layunin ng sagradong apoy. Sa palagay ko ang sagradong apoy ay dapat gamitin upang hikayatin ang mga tao na maging mabait, hindi hayaang patuloy na mag-aapoy ng walang limitasyon at pagpigil. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasabi ng isang hamak na waiter ang mga salitang pilosopo. Ipinagpatuloy ni Thomas ang kanyang linya ng mga tanong. Bakit naging ganito? Sa totoo lang, malabong alam ni Thomas ang katotohanan, ngunit gusto pa rin niyang makatanggap ng kumpirmasyon mula sa waiter. Mamantong hininga ang waiter at sinabing, ano pa kaya? Ito ay dahil sa kakaibang sakit sa marka na nabanggit ko ngayon. Sa oras na ito, nataranta ang Pisces at nagtanong, ano ang ginagawa ng kakaibang sakit na ito sa seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy? Sabi ng waiter, dahil sa pagkakaroon ng kakaibang sakit na ito, lahat ng tao dito ay nakakaramdam ng takot. Ang bawat tao ay natatakot sa sakit, ngunit hindi ito mapapagaling. Dagdag pa, ang sanhi ng sakit ay hindi pa natagpuan. Isang gabi, nakatanggap ang dakilang elder ng mensahe mula sa celestial being. Sinabi niya na may masasamang tao sa tribo at gumagawa sila ng mga krimen na nagpapagalit sa mga tao, pati na rin sa celestial being. Kaya, ang celestial being ay nagalit at ipinadala niya ang salot upang magkalat ng sakit. Sa kanyang panaginip, sinabi ng celestial being na kailangang ipagtapat ng masasama ang kanilang mga maling gawain, lumunin ng sagradong apoy, at hayaang masunog ang kanilang mga kasalanan. Doon lamang mapapawi ang galit ng celestial being. Saka lang mawawala ang kakaibang sakit na marka. Pagkagising ng dakilang elder, sinabi niya kaagad sa lahat ng tribo ang tungkol sa balitang ito. Hindi lamang ang tribo, ngunit karamihan sa mga turista sa lugar na ito ay talagang alam ang tungkol dito. Alinman sa mga masasama ay nagkusa na lumabas at masunog ng sagradong apoy o ang kakaibang sakit na marka ay kalat sa tribo na nagpapatuloy sa pagpapahirap nito sa mga tao. Kinailangan nilang pumili ng isa sa 2 opsyon. Pagkatapos sabihin ng dakilang elder sa lahat ang kanyang panaginip, pinayuhan niya ang lahat. Ang sinumang gumawa ng masamang gawain ay kailangang lumabas at sunugin ng sagradong apoy para hindi magdusa ang ibang miyembro ng tribo dahil sa kanya, malungkot na sabi ng waiter. Kabanata 2022. Bukod dito, para maiwasan ang masasamang tao na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nangako ang Great Elder na pakikitunguhan nila ng maayos ang kanilang mga pamilya at maglalabas din sila ng malaking halaga ng welfare allowance. Nang marinig ito ni Thomas at ng grupo, naunawaan nila ang nangyayari sa tribo.
Sinabi ni Thomas, kung gayon, ang 12-dosenang mga tao na nasunog noong nakaraang buwan at ngayong buwan ay masasamang tao na nakagawa ng mga krimen. Madiin na tumango ang waiter. Aniya, actually, kapag may nag-step out, natuwa ang mga tao dahil akala nila ay mawawala na rin sa wakas ang kakaibang sakit na marka. Sa hindi inaasahan pagkatapos masunog ang unang tao, ang kakaibang sakit na marka ay patuloy na umiral at walang palatandaan na ito ay mawawala. Gayunpaman, ang pangalawa at pangatlong tao ay lumabas. Ang mga tao ay sinunog hanggang sa mamatay, ngunit ang kakaibang sakit ay nanatili. Parang untreatable. Sa sandaling iyon, mapanlate na sinabi ng Pisces, ang kakaibang sakit sa marka ay isang sakit. Hindi ba mapamahiin ang pagtigil sa isang sakit sa pamamagitan ng pagsunog sa ibang tao? Sa aking palagay, ang panaginip ng dakilang elder ay walang kaparerekon. Sa halip na paglaruan ng buhay ng naparang laruan at sunugin ang mga ito ng paisa-isa. At bakit hindi humanap ng magaling na doktor na magpapagamot sa kanila? May sense ang sinabi niya. Pero hindi ganoon ang iniisip ng lahat, lalo na ang mga taga roon. Nang narinig ng mga tao sa restaurant ang sinabi ng Pisces ay agad silang tumayo at tinitigan siya. Mukhang hindi na sila makapaghintay na humakbang at sampelan siya. Hanggang sa sinadya ni Thomas na tumahimik ang Pisces ay tumigil sa pagsasalita. Ang parehong teorya ay inilapat sa lahat ng dako. Sa isang tribo na may matibay na paniniwala, huwag madaling ihayag ang iyong mga iniisip. Posibleng ipasok ang iyong sarili sa gulo. Matapos tumigil sa pagsasalita si Pisces, tinitigan siya ng mga iyon saglit bago sila umupo at kumain muli. Sa sandaling iyon, bumulong ang waiter, "Sir, sumasang-ayon ako sa sinabi mo, ngunit nakita mo rin na hindi katanggap-tanggap ang karamihan sa mga tao." Iniisip ng mga miyembro ng tribo na ang mga nasunog hanggang sa mamatay ay maling inakusahan. Bagamat nakagawa sila ng masasamang bagay, hindi sila kailanman nakagawa ng malubhang krimen. Hindi sila ang tunay na mga makasalanan na tunay na nakasakit sa celestial being, kaya ang kanilang pagkamatay ay hindi nagawang pawiin ang galit ng celestial being. Lahat ng miyembro ng tribo ay nag-iimbestiga at sumusumpa silang mahahanap ang masamang tao. Kasabay nito, patuloy na itinataas ng dakilang elder ang antas sa pag-asang lalabas ang masamang tao. Sana ang seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy bukas ay ang huli at ang mga taong masusunog bukas ay ang tunay na masasamang tao. Mangyaring itigil ang walang katapusang pagsunog na ito. Maaaring makita ng isang tao na ang waiter ay medyo mabait, ngunit magiging mahirap para sa resulta bukas upang matupad ang kanyang nais. Ang pagsunog ba ng isang tao ay makakapigil sa pagkalat ng sakit? Wow! Ang galing ng fairy tale. Para sa order ko lang yan. Ibinaba ni Phoebe ang menu at iniabot ang kanyang nakasulat na order sa waiter. Okay, maghintay ng ilang sandali. Kinuha ng waiter ang menu bago siya tumalikod at umalis. Pagkaalis ng waiter, umiling si Phoebe at sinabing, may ilang bagay tungkol sa kakaibang sakit na marka, ang pagsunog ng mga kasalanan gamit ang sagradong apoy, at ang panaginip ng celestial being. Anong klaseng lugar ito? Para akong kinukunan ng horror movie at nakarating kami sa isang haunted town sa kanayunan. Ito ay nagbibigay sa akin ng goosebumps. Umigop si Thomas, bahagyang ngumiti, at sinabing, pambihira ito, ngunit para sa amin, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kabanata 2023. Medyo napatulala si Phoebe. Napakagulo ng sitwasyon. Paano ito magiging once-in-a-lifetime opportunity para sa kanila? Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Thomas, kung ang lahat dito ay mapayapa at walang mangyayari, mahirap para sa amin na makuha ang sagradong apoy. Pero nakita mo na, ang lugar na ito ay magulo at ang mga tao ay natatakot. Kung kaya nating lutisin ang problema at mawala ang kakaibang sakit na tanda, isipin mo ito, hindi ba't malaki ang pabor sa atin ng tribo? Hindi naman masyadong malaki kung gantihan tayo ng sagradong apoy, di ba? This time, naiintindihan na siya ni Phoebe. Tumango siya. Ito ay totoo. Kung matutulungan nila ang tribo na maalis ang kakaibang sakit na marka, madali nilang makuha ang sagradong apoy. Ang problema, madali bang gumaling ang kakaibang sakit na marka? Tinanong ni Phoebe, kung gayon, paano mo matutuklasan ang masamang tao? Umagalpak ng tawa si Thomas. Uminom siya ng tsaa bago niya sinabing, well, first of all, I have to stress that I'm an atheist. Hindi ko alam kung totoo o hindi ang panaginip ng Great Elder.
Kahit na ito ay totoo, hindi pa rin ako naniniwala na ang pagsunog ng isang tao ay maaaring pigilan ang pagkalat ng sakit. Plano kong alamin ang pinagmulan at sanhi ng sakit. Pagkatapos, gagamutin ko ang kakaibang sakit na marka gamit ang medikal na paggamot. Noon lang natauhan si Phoebe. Totoo iyon. Ang panaginip ng dakilang elder ay nakakabighani. Muntik na akong madala. Sa oras na ito, nagtanong ang Pisces, Commander, ano sa palagay mo ang kasalukuyang sitwasyon? Ipinakita sa kanya ni Thomas ang dalawang daliri. May dalawang posibilidad. Isa, ito ay isang natural na kalamidad. Dalawa, ito ay sanhi ng isang tao. Kung ito ay isang natural na sakuna, ang kakaibang sakit na marka ay na-trigger sa ilang kadahilanan. Luma na ang medikal na paggamot doon, kaya hindi nila ito maisip. Sa huli, naniwala ang lahat sa panaginip ng dakilang elder. Napunta ang lahat sa maling direksyon habang hinahanap nila ang hindi umiiral na masamang tao. Kung ito ay isang pagkakamali ng tao, ang lahat ay manipulahin ng isang tao sa likod ng mga eksena. Ang sakit at chismis ay magiging peke. May taong sadyang gumawa ng mga chismis para lang makamit ang ilang lihim na layunin. Sinabi ni Phoebe, maaaring isang tao ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa aking palagay, mas mataas ang posibilidad na ito ay isang natural na kalamidad, di ba? Sumiklab ang sakit at naniniwala ang mga tao sa kalokohan ng Great Elder. Ganun lang kasimple. Ganyan ba talaga kasimple? Hindi ito maaaring maging ganoon kasimple. Uminom si Thomas ng tsaa bago niya sinabing, kabaligtaran ang pananaw ko. Sa tingin ko ito ay gawain ng mga tao. Ha? Nagulat sina Phoebe at Pisces. Paano ito magagawa ng isang tao? Mula sa mga pahiwatig na nakuha nila, walang palatandaan ng anumang bagay na gawa ng tao. Ipinaliwanag ni Thomas dahil nakakaamoy ako ng kakaiba. Napangiti si Phoebe. Paf, akala ko may totoong ebidensya ka. Umaasa ka lang sa sixth sense mo. Hindi ka seryoso. Umaway si Thomas bilang pagpapalis at sinabing, wala akong anumang ebidensya, ngunit mayroong isang palatandaan. Anong clue? Bueno. Ang mga taong nagkasakit ay ang mga miyembro ng tribo. Ano? Natigilan si Phoebe. Talaga? Ngayon lang ba nabanggit ng waiter? Sinabi ni Thomas, hindi sinabi ng waiter, ngunit nakasulat ito sa paunawa. Noon ay nakita ni Phoebe ang isang abiso sa dingding sa likuran nila na naglalarawan sa sitwasyon ng tribo. Kabanata 2024. Isang partikular na katangian ang nararapat na bigyang pansin. Ang lahat ng mga taong kasalukuyang may sakit ay mula sa tribo at walang mga turista na dumaranas ng kakaibang sakit na marka sa ngayon. Nagulat si Phoebe. May ganyan talaga. Kung gayon bakit sinuri ng waiter ang aming mga braso sa unang lugar? Sagot ni Thomas, it's just a formality. Bagamat walang mga turistang nagkasakit sa ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang mga turista ay tiyak na hindi magkakasakit. After a pause, he said, but if you assume that tourists really won't get sick, that means na ang kakaibang marked disease ay kakalat lang sa loob ng tribo. Dapat mong tandaan ang panaginip ng Great Elder. Ang masamang tao ay miyembro din ng tribo. Ibig sabihin, ang lahat ng panganib ay talagang nakakulong sa tribo at walang kinalaman sa mga turista. Sa makatuwid, ang mga turista ay maaari pa rin kumain at uminom at gawin ang anumang gusto nila. Ang mga tao lang sa tribo ang nabubuhay sa takot. Matapos makinig sa paliwanag ni Thomas, sa wakas ay naunawaan ni Phoebe. Gayunpaman, matigas pa rin niyang sinabi, so ano? Marahil ang mga tao ng tribo ay may ilang mga espesyal na gawin o may mga problema sa kanilang pagkain at mga mapagkukunan ng tubig na nagiging sanhi lamang ng mga tao ng tribo ang magkasakit. Ang sinabi mo ay may katuturan, sabi ni Thomas. Gayunpaman, sa tingin ko ang isa pang teorya ay mas malamang. Anong teorya? Ito ay may kinalaman sa kanilang mga interes. Ang kanilang mga interes, natigilan si Phoebe. Itinuro ni Thomas ang bintana at sinabing, sinusuri namin ang ilang bagay bago kami dumating. Ang dahilan kung bakit ang tribong ito ay maaaring maging napaka-prosperous at maging isang tourist destination ay dahil ang sagradong apoy ay nasusunog dito taon-taon. Pag-isipan mo, ano ang mangyayari kapag ang mga turista ay pumupunta dito na may mataas na espiritu at nalaman na ang tinatawag na sagradong apoy ay isang gimmick lamang at isang alamat na hindi makikita ng ilang beses sa isang taon? Madidismaya ang mga turista.
Kapag nadismaya sila, hindi na sila babalik sa hinaharap at masisira ang kanilang reputasyon. Ipapasa ito at lalala ang kadena ng tubo dito. Ang agarang kaunlaran ay hindi naiiral. Nang marinig ito, kapwa nakaramdam ng panginginig sina Phoebe at Pisces. Ito ay dahil ang mga salita ni Thomas ay nagparamdam sa kanila na mayroong isang malaking pagsasabuatan dito. Tinanong ni Phoebe sa mahinang boses, Thomas, ibig mo bang sabihin? May sadyang lumikha ng kakaibang sakit na marka at nagpakalat ng mga tsismis tungkol sa masamang tao. At ito ay upang hayaan ang mas maraming tao na magkusa na magboluntaryo at masunog ng sagradong apoy upang mapaakit sa mga turista. Hindi sumagot si Thomas at binigyan lang siya ng ngiti. Maraming kahulugan ang ngiting ito. Oo, mas maraming tao ang nasunog sa nakalipas na 2 buwan. Kasabay nito, mas dumami ang mga turista. Bumubuti ang negosyo, kaya mas malaki rin ang kita. Ipinaliwanag din ito kung bakit sa loob lamang ng tribo kumakalat ang kakaibang sakit na marka. Ito ay dahil sa takot silang itaboy ang mga turista. Kung ang kakaibang sakit na marka ay nakaapekto rin sa mga turista, kung gayon ang mga turista ay kailangang talagang mag-isip tungkol sa pagpunta sa tribo. Karamihan sa kanila ay pinahahalagahan pa rin ang kanilang buhay at hindi nang ahas na dumating pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, alam ng lahat na ang kakaibang sakit na marka ay gumagana lamang sa mga tao ng tribo, hindi sa mga turista. Ayos lang sana. Maaaring dumating ang mga turista upang panoorin ang pagsunog ng sagradong apoy nang walang takot sa kanilang buhay, at makikita nila ang kahangahangang pagganap na gusto nilang makita. Napatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, ito ay isang awa para sa mga tao ng tribo na namatay sa trahedya. Nakatago pa rin sila dilim, inisip na mapipigilan nila ang pagkalat ng kakaibang sakit na marka sa kanilang buhay. Sa katunayan, ang kakaibang sakit na marka ay hindi titigil sa pagkalat. Hanggat umiiral pa ang kasakiman ng mga tao, mananatili rin ang kakaibang sakit na marka. Ang mga nagsakripisyo ng kanilang mga sarili ay hindi napawi ang galit ng celestial being, ngunit naging kasangkapan para sa ilang tao upang kumita ng pera. Ang kanilang pagkamatay ay gumawa ng ilang mga tao na gumawa ng maraming pera. Diyon lang. Ilang higop ng tsaa ang sunod-sunod ni Phoebe at naramdaman niyang nanlamig ang mga palad niya. Kung totoo ang espekulasyon ni Thomas, sobrang nakakatakot ang tribong ito. Ito ay isang walang katapusang impyerno kung saan magkakasamang umiral ang kasalanan at pagnanasa. Kabanata 2025. Maya-maya'y nakahain na ang lahat ng pagkain sa mesa habang mainit pa, dahilan para unti-unting uminit ang malamig na palad ni Phoebe. Naglagay siya ng isang piraso ng karne sa kanyang bibig. Masarap. Habang pinagmamasdan siya, natuwa si Thomas at sinabing, ang iyong anorexia ay gumaling na. Talaga. Maging si Phoebe mismo ay hindi napansin ito. Matapos niyang maalala ito ng mabuti, tila ito talaga ang nangyari. Sa katunayan, hindi sila nakakain ng pagkain ni Thomas nitong ilang araw at sa halip ay lumabas para kumain. Hindi pa sila nakakapunta sa ilang magagarang restaurant. Ngunit si Phoebe ay hindi nakaramdam ng kaunting kakulangan sa ginhawa at nasiyahan sa bawat pagkain. Sa katunayan, si Thomas ang palihim na naglagay ng gamot sa pagkain at tinulungan si Phoebe na gumaling paunti-unti. Halos gumaling na ang anorexia ni Phoebe at ilang araw na lamang ng pagpapagaling ang kailangan niya para maging maayos. Mas gumanda pa ang mood ni Phoebe. Sa sandaling iyon, bumalik ang Pisces sa nakaraang paksa at sinabing, Commander, sa iyong palagay, sino ang salarin na nagdulot ng mga pagbabago sa Sacred Fire Tribe? Kailangan bang itanong ang tanong na ito? Hindi nila malaman ang taong nagpakalat ng kakaibang sakit na marka sa sandaling ito, ngunit kitang-kita kung sino ang taong bumubuo ng panaginip. Bukod sa Great Elder, walang ibang tao ang may autoridad at kakayahang gawing katotohanan ng isang gawa-gawang panaginip. Ito ay halos isang katiyakan na ang Great Elder ay ang salarin sa likod ng kurtina. Bagamat maaaring hindi lang siya ang mamamatay tao, dapat isa siya sa mga mamamatay tao. Dahil alam ito, mas mahalaga ito para sa susunod na aksyon. Tinanong ni Phoebe, Thomas, ngayong marami na tayong nalalaman, ano ang susunod mong gagawin? Diretso sa Great Elder para harapin siya at ilantad ang kanyang sabuatan. Siyempre hindi, tanggi ni Thomas. Pipiliin ba ng mga tao ng tribo na magtiwala sa isang tagalabas na hindi pa nila nakilala o pipiliin nilang magtiwala sa dakilang elder? Ito ay isang madaling tanong na marami ang pagpipilian.
Ang higit na kailangang gawin ni Thomas at ng iba pa ay kumbansihin ang mga tao ng tribo na ang kakaibang sakit na marka ay maaaring gamutin at hindi nila kailangang pumatay ng mga inosenteng tao. Ang tinatawag na masamang tao ay hindi umiiral at hindi na kailangang hanapin siya. Napakahirap ding gawin ito. Sinabi ni Phoebe, kung gayon kailangan nating maghanap ng isang pasyente na may kakaibang sakit na marka sa lalong madaling panahon at magkaroon ng isang mahusay na pagsusuri. Baka may mahanap tayo. Matapos pag-usapan ng mga kontra, pansamantalang isinantabi ng tatlo ang paksa at kumain ng maluwag. Pagkatapos kumain at magbayad ng bill, lumabas sila ng restaurant upang hanapin ang mga tao ng tribo na nahawahan ng kakaibang sakit na marka. Hindi ito mahirap hanapin. Pagkatapos magtanong sa ilang tao, natagpuan nila ang isang batang babae na may kakaibang sakit na marka na tila wala pang 10 taong gulang. Ang kanyang mga braso ay natatakpan na ng nakakatakot na itim na marka. Sinabi ni Thomas na siya ay isang doktor at nagsagawa ng isang detalyadong pagsusuri sa batang babae. "Doktor, kamusta?" Nag-aalalang tanong ng ina ng dalaga. "I can't figure out for now, so I have to observe her for a little longer." Ang sagot ni Thomas ay labis na ikinalungkot ng ina ng dalaga. Ang sagot niya ay walang pinagkaiba sa mga naunang doktor. Gayunpaman, magalang pa rin siyang nagpaalam kay Thomas at sa iba pa. Maya-maya ay bumalik na silang tatlo sa hotel na tinutuluyan nila. Hindi na sila nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang silid at nagtipon muna sa silid ni Thomas. Isinara nila ang pinto. Kabanata 2026. Hinubad ni Thomas ang kanyang coat at inihagis sa kama. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa Pisces at Phoebe, ang kakaibang sakit na marka ay nalulunasan. Sabay namang natigilan ang dalawa. Hindi ba niya sinabi sa ina ng dalaga na wala pang paraan para magamot ito sa ngayon at kailangan niyang patuloy na obserbahan ang pasyente, ngayon lang? Bakit niya nasabi na ang kakaibang sakit na marka ay nalulunasan kaagad sa kanyang pagbabalik sa hotel? Ngayon lang kaya niloloko ni Thomas ang ina ng dalaga. Ito talaga ang kaso. Sumagot si Thomas ng totoo, kanina lang ako nagsinungaling. Ang kakaibang sakit na marka ay talagang nalulunasan. Kung kumilos ako ngayon lang, napagaling ko na sana ang sakit ng batang babae. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Thomas. Hindi maintindihan ng Pisces at Phoebe. Ayon sa personalidad ni Thomas, hindi siya ang uri ng tao na pipigilan ang sarili sa pagliligtas ng mga tao hanggat maaari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Thomas, kung ililigtas ko ang maliit na hill ngayon, tiyak na kakalat ang bagay. Sa oras na iyon, kakailanganin nating harapin ang pukana ng dakilang elder. Kaya, plano kong wala muna at mag-isip ng magandang diskarte para mailantad ang totoong mukha ng Great Elder sa isang pagkakataon. Ang oras ay magiging tanghali bukas at ang lokasyon ay ang lugar na nasusunog. Sa tanghali bukas, isang inosenteng tao ang masusunog hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng sagradong apoy. Matapos malaman ang katotohanan, hindi na papayag si Thomas na mangyari ang ganoong bagay. Kailangan niyang iligtas ang taong iyon bukas. Kasabay nito, dapat malantad ang tunay na mukha ng dakilang elder. Make or break iyon. Kasabay nito, sa silid ng Great Elder ng tribo, ilang lalaki na may mga gintong accessories ang may hawak na red wine glass, at sila ay mga lasing. Lahat sila ay ang mga nakipagkaisa sa dakilang elder upang planuhin ang mga pagsasabuatan. Sinabi ng dakilang elder sa isang lalaking may bigot, Mr. Monet, ang sarap talaga ng lason mo. Kumakalat ang kakaibang sakit na marka at ang mga tao ay nagpapanik. Ngayon, maraming tao ang ipinapadala sa nasusunog na bukid buwan-buwan. Noong nakaraan, 2 buwan, ang bilang ng mga turista ay tumaas ng malaki at ang kita ng tribo ay double ng ilang beses. Mr. Monet, hayaan mo akong uminom ng toast sa iyo. Itinaas ni Enzo Monet ang kanyang baso at uminom kasama ang Great Elder. Pagkatapos uminom ng baso, sinabi ni Enzo, Great Elder, salamat sa iyo dahil madali kaming kumita ng pera. Kung hindi dahil sa mataas mong reputasyon sa tribo na nagpapaniwala sa lahat sa pangarap mo. Na nagsabing nagalit sila sa celestial being, hindi magiging maayos ang plano natin. Ngayon, iniisip ng lahat ng mga idiot sa tribo na talagang nagalit nila ang celestial being na humantong sa pagkalat ng kakaibang sakit na marka at lahat sila ay nag-aagawan na mamatay. Haha, hindi nila alam na ginagamit nila lahat ang kanilang buhay para kumita ng pera para sa atin.
Ang mga taong ito ay nagsasakripisyo ng mga inosenteng tao at hindi sila nawawala ng antok dahil dito. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa si Enzo, sa totoo lang, nabanggit ko na ang planong ito sa nakaraang Great Elder, ngunit siya ay nagmatigas at tumanggi na gawin ito. Sinabi niya na walang sino man ang makakatakas sa karma, kaya kailangan nating maging mabait. Haha, hindi pinagsisisihan na patay na ang ganitong tanga na ayaw kumita ng pera. Mabuti na lang at patay na ang matanda. Kung hindi, hindi ko alam kung gaano kalaki ang gulo niya sa atin. Ang dating dakilang elder ay sikat sa kanyang kabaitan. Ito rin ay ang pagkakaroon ng nakaraang Great Elder na nagpababa ng bilang ng mga taong nasusunog ng sagradong apoy bawat taon. Ngunit simula ng kanyang kamatayan at ang bagong dakilang elder ay manungkulan, nagbago ang lahat. Ang pagsunog ng sagradong apoy ay hindi na isang sagradong bagay, ngunit isang paraan para samantalahin nila ang pagkakataong kumita ng pera. Ito ay simpleng kaawa-awa. Ang pinaka nakakahiya ay ginamit nila ang buhay ng mga tao ng tribo para kumita ng blood money. Kung talagang nag-e-exist si Celestial Being, malamang magagalit siya sa kinikilos ni Enzo at Great Elder, di ba? Kabanata 2027. Sa tanghali kinabukasan, napakaraming turista sa paligid ng nasusunog na bukid. Lahat sila ay dumating upang panoorin ang pagsunog ng sagradong apoy. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng ganitong torture sa lipunan ngayon ay isang napakabihirang bagay at karamihan sa mga tao ay hindi gustong makaligtaan ito. Bukod dito, ang karamihan sa mga turista ay dumating para sa pagsunog ng sagradong apoy. Ang layunin ng kanilang pagpunta dito ay upang makita kung paano sinunog ng buhay ang buhay na tao upang matugunan ang kanilang mga pangit na pangangailangan sa loob. Masasalamin pa kaya ng gayong pagsunog ang kahulugan ng sagradong apoy. Ang ganitong parusa ba ay masusunog pa rin ang karma? Wala nang pakialam. Ang bawat tao ay nagpakasawa sa kanilang sariling kasiyahan. Ang ilan ay para sa biswal na kasiyahan, ang ilan ay para sa baluktot na libangan, at ang ilan ay para kumita ng pera. Ang aktwal na kahulugan ng sagradong apoy ay halos hindi na umiral. Lahat ay nagsisigawan at sumisigaw, sunugin mo siya. Sunugin mo siya. Nag-iisang lumakad ang kaawa-awang tao sa nasusunog na entablado at hindi na niya kailangan ng ibang tao na mag-escort sa kanya. Ito ay dahil ang lahat ng pumunta sa nasusunog na plataporma ay kusang loob. Kung ayaw nila at ayaw nilang masunog, walang magpapadala sa kanila sa nasusunog na plataporma. Ang ganoong kalaking karapatang pantao ay pinanatili, hindi bababasa. Ang dukha ay tumangala sa langit at sumigaw sa lahat ng tao sa audience, nagkasala ako. Nagkamali ako na ikinagalit ng mga tao at mga Diyos. Hindi ako dapat makilos na gumawa ng mga krimen sa pamamagitan ng pagtingin sa pera at pagkuha kung ano ang nawala sa iba bilang sarili ko. Ako ay immoral at may bahid. Tinaktan ko ang Celestial, kaya handa akong mamatay upang mapawi ang galit ng Celestial Being. Nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Sa katunayan, malalaman ng sino mang lohikal na tao na hindi ito itinuturing na karma. Sa totoo lang, ang ibig sabihin nito ay napulot sa kalsada ang nawawalang wallet ng iba. Pagkatapos, kinuha niya ito bilang kanyang sarili nang hindi ibinigay. Ito ay isang hindi gaanong mahalagang bagay. Kung ang kasalanan ito ay makapagpapagalit sa Celestial Being, kung gayon siya ay talagang masama ang ugali. Sa katunayan, maraming tao sa tribo ang nabigo. Makikita sa kanilang mga mata na hindi sila umaasa sa pagkamatay ng kawawang ito, ni hindi nila naisip na ang kamatayan nito ay makakapigil sa kakaibang sakit na marka. Iyon ay dahil maraming tao ang nakagawa ng mas mabibigat na kasalanan noon at hindi nila napigilan ang puot ng Celestial Being pagkatapos ng kamatayan. Kung gayon, bakit ang kanyang mga aksyon ay magpapatahimik sa Celestial Being? Ito ay simpleng kalokohan. Ngunit sa ngayon, walang makaligtas sa kanya at ang buhay ng taong ito ay malapit ng maalis ng sagradong apoy. Sa sandaling iyon, lumakad ang dakilang elder sa nasusunog platform at iniabot ang kanyang kamay para kunin ang sulo. Tumingin siya sa lalaki sa nagninangas na plataporma at sinabi sa isang nakikiramay na tono, mabuti para sa iyo na matanto ang iyong pagkakamali at subukan ang iyong makakaya upang magsisi. Ito rin ay isang merito na ipagpalit ang iyong kamatayan para sa kapayapaan ng Celestial Being at maiwasan ang pagkalat ng kakaibang sakit na marka. Maaari ka nang umalis ng payapa. Habang sinasabi niya iyon, siya ay malapit ng mag-apoy ng tingga, naghahanda na sunugin ang lalaki hanggang sa mamatay.
Sa kritikal na sandaling ito, isang boses ng babae ang tumunog, "Hold on." Sa ganoong oras, sino ang maglalakas loob na tumayo laban sa publiko? Napatingin ang mga mata ng lahat sa direksyon ng boses at nakita nila ang isang lalaking nakadamit na parang practitioner na naglalakad palapit sa kanila. Sa likod ng lalaki ay isang lalaki at isang babae at silang tatlo ay nakadamit na parang mga monghe. Ito ay walang iba kundi sina Thomas, Pisces, at Phoebe. Si Phoebe naman ang sumigaw kanina. Matapos ang pag-iisip tungkol dito kagabi, nagpasya silang talunin ng isang tao sa kanilang sariling laro. Ang kabilang partido ay sadyang naguguluhan, kaya't si Thomas at ang iba pa ay tumugon sa parehong paraan. Ang kakaibang ugali nilang tatlo ay nagpagulo sa lahat at sunod-sunod ang pag-iwas sa kanila na gumagawa ng paraan para sa kanila. Lumapit si Thomas sa Great Elder. Tumingin ang dakilang elder kay Thomas pataas at pababa. Hindi niya kilala ang lalaki, kaya't nagtanong siya, "Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan at saan ka nanggaling? Bakit mo ako pinigilan na gawin ang pagsunog ng sagradong apoy?" Kabanata 2028. Ngumiti si Thomas at sinabing, "Gagala lang ako, walang espesyal. May dahilan kung bakit ko itinigil ang pagsunog mo sa sagradong apoy." Kumunat ang noo ni Great Elder. Ano ang nangyayari? May dumating ba para manggulo? Dito na siya nakatira sa buong buhay niya at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na tumigil sa pagsunog ng sagradong apoy. Mahinaong tanong ng Great Elder, "Maaari ko bang malaman ang dahilan?" Hindi sumagot si Thomas at nagtanong, "Dakilang Elder, maaari ko bang malaman ang dahilan ng pag-aapoy ng sacred na apoy?" Umisi ang dakilang Elder. Alam ng lahat ang dahilan. Ang tribo ay dumanas ng kasawian. Ang kakaibang sakit na marka ay patuloy na kumakalat sa tribo na nagiging sanhi ng gulat sa mga tao. Nakatanggap ako ng pahiwatig mula sa celestial being na mayroong isang masamang tao sa tribo. Ang taong ito, dapat sunugin ng sagradong apoy at patayin upang masugpo ang puot ng celestial being upang wakasan ang kakaibang sakit na marka. Pinago ng dakilang elder ang paksa at sadyang pinagalitan si Thomas. "Tinisikap mo bang pigilan ako sa pakikipaglaban sa celestial being at hayaan ang kakaibang markang sakit na patuloy na kumalat sa tribo?" Sa isang pangungusap, si Thomas ay inilagay sa tapat ng celestial being at mga tribesmen. Malupit talaga siya. Gayunpaman, si Thomas ay hindi rin isang mabuting tao. Walang pakialam niyang sinabi, "Dakilang elder, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita pinigilan na sunugin ang banal na apoy dahil gusto kong maging kaaway ng celestial being. Sa kabaligtaran, kumikilos ako ayon sa kalooban ng celestial being." "Ano?" Napatulala ang dakilang elder. "Ano ang sinabi mo?" "Kumilos ayon sa kalooban ng celestial being." "Anong kalooban?" Pakilinaw. Nang hindi na hinintay na magsalita si Thomas, ipinaliwanag ni Phoebe sa gilid, "Ang aking Panginoon ay may malalim na paglilinang at isang marangal na moralidad. Madalas siyang maglakbay sa langit at makipag-usap sa celestial being at mga Buddha. Kagabi lang kahapon, nakipagkita siya sa celestial being ng tribo habang siya ay gumagala. Sinabi sa kanya ng celestial being na bagamat galit na galit siya dahil hindi nakilala ang masamang tao sa tribo. Ayaw niyang makakita ng mga inosenteng tao na sinusunog hanggang sa mamatay ng sagradong apoy sa parehong oras. Ito ay dahil nasaksihan niya ang pagkamatay ng napakaraming mga inosenteng tao kaya naaawa siya sa kanila. Kaya, espesyal na hiniling ng celestial being ang aking Panginoon na tumulong. Itinuro niya sa kanya ang mahika upang pagalingin ang kakaibang sakit na marka at hayaan ang aking Panginoon na gawin ang gawain upang maalis ang sakuna na ito na sumasalot sa tribo." Nang marinig nila ito, natigilan ang lahat. Totoo ba ito? Parang katawa-tawa, ngunit walang sino man sa eksena ang nangahas na tumayo para pabulaanan. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung paano magdedesisyon ang tribong ito na may matibay na paniniwala. Ang dakilang elder lang ang nakakaalam na ang lalaking nasa harapan niya ay kwek-kwek katulad niya. Pag-alagala sa langit, celestial being. Ang dakilang elder ang gumawa ng lahat ng ito mismo. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Thomas na mas walang isip pa sa kanya. Masasabi niya talaga ang mga bagay na walang katotohanan tulad ng pakikipag-usap sa celestial being at pag-aaral ng mahika. Gayunpaman, ang dakilang elder ay hindi nang ahas na lansagin si Thomas. Ang lansagin si Thomas ay ang pagbuwag sa sarili.
Nagalit siya at sinabing may malungkot na ekspresyon, "Guro, ang ibig mo bang sabihin?" Nakita ng celestial being na napakaraming inosenteng tao sa tribo ang namatay ng kaunos-lunos. Kaya tinuruan kanya ng mahika upang pagalingin ang kakaibang sakit na marka kahit na ang hindi pa ba natuklasan ng masamang tao. Napayuko ng malalim si Thomas. Eksakto. Gustong sabihin ng dakilang elder ng kalokohan, ngunit nagpigil siya. Mabangis niyang sinabi, bilang dakilang elder ng tribo, ang celestial being ay pinagkatiwalaan ako noon ng mga pangarap. Bakit sa pagkakataong ito pinagkatiwalaan ka sa isang mahalagang gawain sa halip na ako? Nasa sagot na ni Thomas at ng iba pa ang tanong na ito. Nanghihinayang sinabi ni Phoebe, iyon ay dahil ang paglilinang ng mahika ay nangangailangan ng mga ugat ng karunungan. Bagamat ang dakilang elder ay napakatalino, hindi pa niya naaabot ang antas ng pagsasanay ng mga magic trick. Tanging ang aking Panginoon lamang ang may kakayahang magsanay ng mahika. Ang isang may kakayahang tao ay palaging abala, kaya partikular na hiniling ng celestial being sa aking amo na tulungan siya. Ang kanyang mga salita ay ikinagalit lamang ng dakilang elder. Kabanata 2029. Hindi lamang niya ipinaliwanag kung bakit pinili ng celestial being si Thomas, ngunit labis din niyang hinamak ang dakilang elder. Ang great elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Paano ako maniniwala na totoo ang sinabi mo? Umiti si Pisces sa tabi niya. Malalaman mo kung totoo ito o hindi pagkatapos mong subukan. Kung mapapagaling ng aking amo ang kakaibang sakit na marka, hindi ba ibig sabihin ay natutunan na niya ang magic trick at pinagkatiwalaan siya ng celestial being? Sa puntong iyon, wala nang magagawa ang dakilang elder. Nag-aatubili niyang ibinalik ang sulo at saka sumenyas. Dalhin ng isang pasyente na dumaranas ng kakaibang sakit na marka. Oo. Hindi nagtagal, dumating ang isang pasyenteng may kakaibang markang sakit. Ang dakilang elder ay walang awa. Ang pasyenteng hinahanap niya ay isang taong may karamdaman na at malapit ng mamatay. Hindi tulad ng mga nahawa na, ang mga braso ng pasyenteng ito ay may nana at nabubulok na. Wala man lang siyang hindi nasakta na bahagi sa braso. Paano niya matutulungan ang isang tao sa ganitong sitwasyon? Guro, maliligtas ba ang taong ito? Oo, puno ng kumpiyansa si Thomas. Inaplos ng dakilang elder ang kanyang balbas at tumingin kay Enzo sa karamihan. Bahagyang umiling si Enzo na ang ibig sabihin ay hindi na magagamot ang sakit na ito kaya hindi na siya dapat mag-alala. Malaki ang tiwala ni Enzo sa kanyang lason. Kung ordinaryong tao lang, baka wala na talaga siyang magawa. Gayunpaman, iba si Thomas. Bukod sa Heart Eater, walang lason na hindi kayang gamutin ni Thomas. Kagabi, inihanda ng maayos ni Thomas ang plano sa paggamot at handa na rin ang gamot. Sa sandaling iyon, mahinahon niyang inilabas ang Asclepius needles at tinusok ang kabuoang 36 na karayom sa pasyente. Pagkatapos, inilapat niya ang gamot na inihanda sa umaga sa braso ng pasyente at binalot ito ng gauze. Maghanda ka ng isang balde ng mainit na tubig. Oo. Hindi nagtagal, isang balde ng mainit na tubig ang dinala. Iniling ni Thomas sa pasyente na ganap na ilubog ang kanyang mga braso sa mainit na tubig. Nakita nila ang puting usok na umuusok mula sa magkabilang braso at isang tusok na tunog ang narinig. Halos himatayan ang pasyente sa sakit. Ilang beses niyang sinubukang magpumiglas na umalis, ngunit pinigilan siya ng Pisces at ng iba pa. Unti-unting bumababa ang puting usok. Pagkaraan ng 20 minuto, hiniling ni Thomas sa pasyente na ilabas ang kanyang mga braso at inalis niya ang mga karayom pagkatapos noon. Sa wakas, kinalas niya ang nakabalot na gasa. Isang mahimalang eksena ang nangyari. Ang mga braso na naglalagnat noon ay talagang ganap na walang nana at gumaling sa buong pagtingin ng lahat. Bagong laman at balat ang tumubo. Nawala din ang kakaibang black markings. Ang pasyente ay gumaling. Magic. May magic talaga. Napawi na ang galit ng celestial being. Celestial being. Salamat sa pagiging maawain. Tuwang-tuwa ang mga tao sa tribo. Lumuhad silang lahat sa langit upang pasalamatan siya dahil labis silang nagpapasalamat. Tumango din si Thomas at ngumiti. Tanging ang dakilang elder lamang ang mukhang namumula. Mukha siyang hindi komportable, para siyang nakay ng langaw. Kabanata 2030. Tumingin ang dakilang elder kay Enzo sa karamihan at nakita niyang nagulat din siya.
Hindi niya akalain na may makakapagpagaling talaga sa kakaibang sakit na marka. Parang magic talaga. Pero alam nilang lahat na walang magic. Tiyak na nakahanap si Thomas ng kaukulang pamamaraan o panlunas sa kakaibang sakit na marka. Masama ang sitwasyon. Tunay na naalis na ni Thomas ang kakaibang sakit na marka kaya kinailangan ng Great Elder na makipaglaro sa kanyang kalokohan. Kinailangan niyang paglaruan ang bagong salaysay na ito ng ibang tao na pinagkatiwalaan ng celestial being. Noong nakaraan, ginamit ng dakilang elder ang panlilinlang na ito para linlangin ang mga tao para kumita ng pera. Ang kanyang pagsusumikap ay nakinabang sa ibang tao. Pinagaling ni Thomas ang kakaibang sakit na marka upang makuha ang tiwala ng mga katribo. Mas nagtiwala sila kay Thomas kaysa sa Great Elder. Paano siya kikita ng pera sa hinaharap? Tumingin ang dakilang elder kay Thomas, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano sa kabila ng galit. Ang pinakaasam ng dakilang elder ay hindi magiging gaaman si Thomas at magkapera sila. Sa kanyang opinyon, si Thomas ay dapat na dumating upang kumita ng pera. Hanggat ang dalawang panig ay maaaring makipag-ayos, siya ay mawawalan lamang ng kaunting interes sa karamihan. Pagkatapos malaman ito, nakipagkamay ang dakilang elder kay Thomas at nakangiting sinabi, "Oh my, Master, talagang pinagkatiwalaan ka ng celestial being. Ikaw ay ipinadala ng celestial being upang iligtas ang mga tribo. Ngayon na ang kakaiba, gumaling na ang sakit na marka, naligtas na ang mga katribo. Salamat, Guro. Salamat. Ang galing talaga niyang umarte." Gayunpaman, ang sabi ng Pisces ng masama, tingnan mo kung paano ipinapahayag ng ibang mga tribo ang kanilang pasasalamat. Mahusay na elder, hindi ba't hindi taos puso ang paraan ng pagpapahayag mo ng iyong pasasalamat? Ang iba pang mga tribesman ay lumuhad lahat. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng Great Elder. Alam niya na si Thomas ay isang manlilinlang na katulad niya, ngunit sa puntong ito, hindi niya ito mailantad. Kaya, hindi talaga siya komportable. Walang magawa ang dakilang elder, ngunit nakaluhod lamang siya at nakayuko kay Thomas upang pasalamatan siya sa pagtrato sa mga tribo. Nakakatuwa ang eksena. Maganda ang tibay ng isip ni Thomas, kaya hindi nagbago ang ekspresyon niya. Gayunpaman, si Phoebe ay hindi pareho. Tumawa siya at hindi napigilan ang mukha. Ang kanyang pagtawa ay lalong nagpagalit sa dakilang elder. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos mag-groveling, dahan-dahang tumayo ang Great Elder. Agad na sinabi ng Pisces, ilang tao sa tribo ang dumaranas ng kakaibang sakit na marka. Pakisuyong dalhin sila. Ang aking Panginoon ay gagamit ng mahika para pagalingin kayong lahat ngayon. Ang kanyang mga salita ay nagpakilos sa lahat. Hindi na kailangang espesyal na tawagan ang mga taong iyon. Sumugod ang mga dumanas ng kakaibang sakit na marka. Matapos nilang mabalitaan na may nakabisado na sa mahika upang pagalingin ang kakaibang sakit na marka, naghintay sila sa pinangyarihan. Ako, mayroon akong kakaibang sakit na marka. Guro, pakigamot mo ako. Guro, ang anak ko ay may kakaibang sakit na marka. Pakigamot mo siya. Isang linggo na ang aking lola ng kakaibang mark disease at hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Guro, iligtas niyo po ang aking lola. Sunod-sunod na humakbang pasulong ang mga tribesmen na dumanas ng kakaibang sakit sa marka. Nagmamadali sina Pisces at Phoebe para mapanatili ang kaayusan at hiniling silang pumila. Isa-isa silang tumayo ayon sa kalubhaan ng sakit mula sa malala hanggang sa banayad. Pagkatapos, may nagdala ng upuan para kay Thomas at si Thomas ay nakaupo lang doon upang gamutin ang lahat. Isa-isa silang ginamo ni Thomas. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakatalino, kaya mabilis niyang mapagaling ang sakit ng bawat tao. Ang bilis ay breakneck, at ang mga epekto ay halos agaran, na kamangha-mangha. Bagamat hindi nakita ng mga turistang iyon ang pagsunog ng sagradong apoy, hindi ito nag-aksaya ng oras mula nang makakita sila ng isang medikal na himala.